Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pinaiimbestigahan na ng Department of Justice ang serye ng bomb scare na natanggap ng ilang lokalidad at ahensya ng gobyerno. Makikipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa gobyerno ng Japan kung saan sinasabing nagmula ang isang email na may pagbabanta. Narito ang ating balitang A to Z. Nabulabog ang ilang ahensya ng gobyerno sa iba't ibang sulok ng bansa ngayong araw matapos makatanggap ng bomb threat. Nalabas kami lahat mga lods kasi bomb threat mga lods. Sa Cebu City, pina-evacuate ang mga empleyado sa paligid ng Cebu City Hall of Justice. Sa Florida Blanca Elementary School sa Pampanga naman, pinalikas ang mga mag-aaral at guro upang masigurong ligtas ang lugar sa anumang banta ng pampasabog. Ganito rin ang naging sitwasyon sa ilang bayan sa lalawigan ng Bataan. Nakatanggap rin ng pagbabanta maging dito sa Metro Manila. Kabilang na ang Department of Environment and Natural Resources sa Quezon City, Department of Science and Technology sa Taguig, at ilan pang tanggapan ng pamahalaan. Yeah, it's very unfortunate that it's still the same mode, the same personality, the same signature under the same name, that of Krasawa. Nag-ugat ang banta sa isang email na ipinadala ng isang nagpakilalang Japanese lawyer sa pangalang Takihiro Karasawa. Ayon sa Philippine National Police, hindi ito ang unang beses na nagpadala ng bomb threat ang naturang personalidad. Iniuugnay rin ito sa bomb scare nung nakaraang taon, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. These have been the third time already that this bomb threat had used the name. But of course, we cannot really ignore it. It's very unfortunate that we have to send in some instances, we have to suspend classes. Bilang bahagi ng safety protocol, kinailangan pa ring magsagawa ng inspeksyon ng mga otoridad sa mga lugar na nakatanggap ng pagbabanta. At pawang nagnegatibo naman ang mga ito sa anumang uri ng bomba. We were able to connect with some of the agencies and then some of these or contacted this person. Unfortunately, it appears that the said person is, according to him, his email was hacked or someone assumed his identity. So still we're looking for this perpetrator. Sa ngayon, pinaiimbestigahan na ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation ang serye ng mga bomb threat. Nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Information and Communications Technology sa gobyerno ng Japan para matukoy ang pinagmulan ng bomb hoax.